Magandang madaling araw po sa ating lahat. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratlis Vlogs. Pag-uusapan po natin ito po 'no, ano po ba ang latest? Tuloy po ba ang Maisog Rally o kanselado na naman? Ngayon po malalaman po natin 'yan. Pag-uusapan din po natin ito po tila nilaglag 'no, laglag po si Pangulong Marcos sa kanyang ate, Senator Amy Marcos, dito po sa usapin ng pagtulong o kawalan ng pagtulong ni Pangulong Duterte, o kawalan po ng aksyon 'no, sa mga Yolanda victims ni Pangulong Duterte. At pag-uusapan din po natin eto po, bumuwelta po si Secretary Gadon sa mga mismong justices. At tinignan ko rin po yung ilan pong mga vlogger 'no, ilan lang sa mga tampok na vlogger na napag-uusapan natin, kung may epekto po ba sa malalaking vlogger na ni BBM, yung mga sinasabi, pini-pick up ba nila? Aba, akalain niyo po, ah, walang epekto. Parang sininyo lang pala ang tinuturong nila rito kay Gadon. Akala ko pa naman ay, si Gadon ang magbibigay ng direksyon ng kampanya. Parang Nino Barsaga lang pala ang treatment ng mga vlogger dito, 'no? Isang beses lang po kinunan ng impormasyon at itinakwil na rin. Gadon, sa mga vlogger lang ng BBM hindi ka na pala pinakikinggan, eh. Papaano ka papakikinggan ng mga mamamayang Pilipino? Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay, pag-usapan natin, no? Pero bago po yan, ito po, nakakabahala. Sana masolusyonan po to. Pataas na pataas, tayo lang po yata ang bansa na tumataas po ang bilang ng HIV, no? Matindi po 'to. Kinakailangan po nito ng aksyon at hindi po balewalain. 'Yan yung problema, eh, 'no? Binabalewala lang po lahat dito kasi sa atin lilipas din 'yan, gano'n po yung attitude, eh, 'no? Ito po nakakabahala, DOH nababahala sa pagtaas ng kaso ng HIV. Grabe 'no? Ah, 'Yan po ang balita ngayon. Kaya sana yung treatment po ng ating mga nasa pamahalaan, medyo tama na po yung papatay-patay. Aksyon agad. Alam niyo po kung saan sila mabilis umaksyon? Sa ayuda. Hindi ko po alam kung bakit. Ano po meron diyan sa ayuda na 'yan? Ang dami po nilang pinapakitang nabibigyan ng ayuda, pero tanungin ko kayo, nabigyan na ba kayo? Nabigyan na ba kayo? Halos araw-araw may pinupuntahan para magbigay ng ayuda, eh, pero nabigyan na ba kayo? Okay, punta po tayo rito. Isa-isahin po natin 'tong mga gusto nating ibalita. Una po, ito po yung, pinabulaanan o nilaglag 'no, nilaglag po ni Senator Amy Marcos. Ito pong ang kanyang kapatid na pangulo. Alam niyo minsan sana merong, sana merong ano, eh, sana meron pong anong tawag dun, yung nagre-review ng mga sasabihin ni Pangulong Marcos kung siya ba ay nasa, tama pa po 'no. Hindi na natin maintindihan, eh. Ito po ang pahayag 'no, nakita na natin yung, Citizen Marcos noong 2017, eh, talagang ano po 'no, sinasabi na merong naitulong, merong natuwa pa nga raw yung mga taga-Tacloban. Ay, bitinin ko lang po kayo 'no. Unahin na po natin yung ano, yung balita sa Maisog kasi hindi naman po kasi 'to ano, hindi naman po siya, para bitinin pa kayo.
Ito po yung opisyal na pahayag. Kasi marami pong nagsasabi na wala na raw po, ano na raw, no, postpone na raw. Pero ito po, mula po sa mga taga-Maisog, narito pa naman sa ginagamit ko. Ano na kagad, kasi ganun din. Wala rin naman nanonood. Ito po ang opisyal na pahayag, no? Official advisory, mga kasamang Maisog at malawak na mamamayan. Magandang gabi po. Dahil sa sama ng panahong dulot ng tropical depression, bagyong Aghon, na umeepekto sa maraming lugar, signal number 1 kasama ng Tacloban City, walang mga sasakyang pandagat at ilang sasakyang panghimpapawid ang pinahintulutang bumiyahe. Dahil dito di makakarating ang ating mga panauhing pandangal. Dagdag pa, maapektuhan din ang partisipasyon ng mamamayan sa planong Prayer for Peace Rally sa Tacloban City. Kaugnay nito, napipilitan po tayong kansilahin ang ating pagkilos bukas. So, actually, ngayon na yun. Ay, hindi pa, bukas pa. 11 pa lang eh. Gayunpaman, hindi tayo napanghinaan ng loob at itutuloy pa rin natin ang pagpapahayag sa mga mainit na isyung may kaugnayan sa transparency, accountability, peace and security top sa susunod na araw, May 26, 2024, sa parehong oras, 5 p.m. at lugar RTR Freedom Park, Tacloban City. Kami po ay maasa sa inyong pangunawa sa hindi nating kontroladong sitwasyon. Maraming salamat po. Mabuhay ang Maisog, mabuhay ang Pilipinas. TAPS Coalition for Region 8. Okay, maliwanag po, no? Hindi na po kayang pigilan ng pagtatambak ng mga truck, no? Yung pong ating mga Maisog rally, nakagawa na sila ng paraan diyan, 'di ba? Ginagawang mobile. Siguro tipunan na lang, doon na lang po magkikita yung mga taga Tacloban, Leyte. Diyan pa rin po ang kitaan sa may Maisog, sa may Freedom Park. Tapos siguro yung katulad ng nangyari sa Dumaguete, no? Na magrarally. Ako mas maganda pa yung ganun eh. Napapakita sa dadaanan na tuloy yung rally, di po ba? Okay. Ay sayang, di ko nakita yung balita na yan. Bukas na lang natin babalita yan. Hindi ko pa nabasa yan. may nagsabi nga kanina, baka may magsakan eh. Punong-puno po talaga. Tapos may mga, bukod pa ron, talagang may mga ano pa, traktora na yung nakita ko. So talagang ganyan ang buhay. Eh Maisog rally, tuloy po yan. No? Parang yung mga ginagawa nung ano, nitong mga Makabayan Black, yung mga tropang kaliwa, di ba? Naglalakad lang yan sa kalye. Alam nyo yung ginagawa nyong anong tawag diyan, yung pagpigil. Dapat naroon lang sila dapat, 'di ba? Eh ngayon, tignan niyo po yung nangyayari. Napipilitan pong maglakad yung mga rallyista. Rallyista na tawag sa atin eh. Yung mga nagmamaisog rally. Napipilitang maglakad. Nakikita lalo ng mga taong bayan na may rally. O, 'di ba? Mali. Alam niyo napapasama pa kayo eh. Yan ang sinasabi natin no sa mga mahilig mag-awat. So tuloy po, kaya lang sa linggo na dahil po sa bagyo, hindi po dahil sa pagharang nila, no? Tuloy po ang Maisog Rally ay na-postpone lang po dahil sa bagyong Aghon. Okay, thank you very much muna rito kay Evelyn Valdez na nagbigay po sa atin ng 4 Canadian dollars na pangkape. Tingnan natin si Evelyn kung okay. Punta na po tayo rito, no? Nilaglag po. Alam nyo, si Senator Amy, napakahirap po ng kalagayan ni Senator Amy. 'Di ba? May ilang panahon na nanahimik, no? Tinignan talaga kaya mababasa nyo na ang lakas talaga ng puwersa ngayon sa Duterte na eh. Hindi na po sa Marcos kasi nagpahinga si Amy, parang tinatantya niya sino ba talaga ang mahal ng tao? Si Duterte ba o si Marcos? Pero sorry Senator Amy alam kong kahit papano, no? Okay.
Kasi ang hirap na po magtiwala sa pamilya niyo. Siguro ang makakapagpabaliktad lang sa'min ng anong tawag diyan, na iboto ka pang muli ay si President Duterte lang. Pero kung kami masusunod, yung mga supporter ni Pangulong Duterte, hindi na kami boboto ng mga Marcos at ng mga Romualdez at ng mga iba, Araneta, mga Rojas at iba nyo pang mga kamag-anak incorporated. No? Nakakadala kayo. Nakakadala yung pamilya nyo. Binigyan kayo ng pagkakataon, dekada kayong siniraan ng mga dilawan. Siyempre, mga bata pa kami dun eh. No? Nakita namin yung hilatsa ng patakbo ng mga dilawan. Mas worse pa. Kaya lang, hindi na po kayo mauulit. Hindi na kayo mauulitan. Kaya, hindi po namin alam kung paano, kahit na, pero maraming salamat pa rin sa paglalaglag sa kapatid mo. Ito po ang pahayag ni Senator Amy. Nahihiya ako sa mga tumulong sa amin sa Tacloban noong hinagupit kami ng bagyong Yolanda sa sinasabing wala raw silang nagawa. O, tignan nyo. Simulang-simula pa lang. No? Simulang-simula pa lang, ikinahiya na niya yung kapatid niya. Nakakahiya po talaga. Tama po to si Senator Amy. Alam nyo, mangiyak pa si then Mayor Rodrigo Roa Duterte. No? Na tumulong sa inyo. Tapos biglang palalabasin nung Citizen Marcos ka pa, no? PBBM, nung Citizen Marcos ka pa, wala ka pampi. Wala kang trabaho. Talagang kung todo pasalamat ka, no? Kung todo yung pagdidikit mo sa sarili mo. Totoo yan, saksi tayo dyan. Idinikit ng mga Marcos yung sarili nila sa mga Duterte. Huwag na tayo magbulahan. Sa isang napaka-popular na presidente at that time. No? Tapos nung naging presidente ka, wala na nagawa sa Yolanda. O eto ang katotohanan, yung sinasabi ng kapatid mo. Ano man ang itsura ni Amy Marcos, hindi po yan ano. No? Hindi po yan yung eto pong itsura ni Amy Marcos, hindi po yan drug-induced. Fountain of Bello po. Hindi nyo ma-imagine, mas matanda pala si Senator Amy nang malayo kay PBBM, no? Ang galing talaga ng siyensya. Pero bagay, at least kahit papano, talagang binagayan si Senator Amy. Anyways, beside po yan sa mga itsura, ituloy po natin. Ulitin natin. Nahihiya ako sa mga tumulong sa amin sa Tacloban nung hinagupit kami ng bagyong Yolanda sa sinasabing wala raw silang nagawa. Unang-una, dumating noong 2013 si Mayor Duterte, 10 ng kanyang disaster brigade, at itinuloy niya ang housing noong siya'y umupo bilang Pangulo. Ang linaw na siguro niyan, no? Dumating nung may bagyo pa lang, dumating na, mayor pa lang. Tinuloy yung housing nung umupo bilang Pangulo. Napakalinaw po yan. Nando ng mga US Marines at iba pang sundalo at rescuer na Amerikano ang donasyon sa paglilinis ng Chuchi mula sa Taiwan at Maynila kasama napakaraming international relief organizations at samahan ng private business. Pati na rin ang pamahalaan lokal ng pinsan kong si Mayor Alfred Romualdez. Actually, yan yung kilala namin na Romualdez 'Di ba? Yung Romualdez na pogi. Ano niya ba? Hindi ba kapatid yan ni Malamang hindi kapatid ni Martin yan. Artestahin tong si Alfred Yung asawa ni Kring Kring. At ang buong tropa ng Tacloban, Leyte at iba pang probinsya damay din sa hirap.
Paulit ako nagpapasalamat sa kanila at tuloy-tuloy kong tinatanaw ang aming utang na loob sa bawat isang nakiramay at tumulong bumangon sa yurak ng Yolanda. Alam kong marami pang kailangang gawin at umaasa akong magtutulungan ang national government at LGU sa dagdag pang mga programang ipatutupad sa Tacloban. Ganyan po, Mr. President, no? Ang bilis niyong makalimot. Naging presidente lang kayo, putya, nakalimutan niyo na lahat tulong ni Duterte. Sa mga nagtataka po, kung bakit po tawag namin kay Cristina Gonzales ay Kring Kring. Yan po ang ano niya, showbiz name niya noon. Nung bata pa siya. Naging Cristina siya nung medyo naging matured na yung kanyang mga roles. Pero nung siya po ay bagets-bagets pa, Kring-kring po talaga. Hindi po kami yung inaasar namin, hindi po. Talagang Kring-kring po ang una niyang pangalan sa showbiz. No, baka nagtataka iba, bakit Kring-kring ang tawag ni Badong kay Cristina Gonzales? Yan po inabutan namin na pangalan niya. Pero nung naging matured na yung mga roles niya, Cristina na, hindi na bagay yung Kring-kring. Yung mga pasayaw-sayaw lang, bagets yata yan, hindi ko alam kung saan yan. Basta mga pambatang programa. Yan po. Tignan nyo Hiera Shine. Tapos dakdak naman kayo na ganito-ganito, wala naman kayong ginagawa para hakbang para lumaban kayo. Kami po ba yung pinaparinggan nyo? Ito po, isang paraan po to, no? Nilalantad po namin yung mga pagkakamali ng gobyerno, no? Hindi po to, wala kaming ginagawa, no? Grabe ka na mag-akusa sa amin. Ako po kahit may high blood ako, nakikita niyo po nagbibilad ako diyan sa mga pag may mga rally, no? Huwag po tayong mag-akusahan na wala po kaming ginagawa. Opo, kring-kring po siya. Naging ano lang yan, naging Cristina lang yan nung siya na po ay nag-matured roles na. Sana po ingat-ingat po tayo. Hindi po yung wala kaming ginagawa dito, no? Ito po ginagawa namin. Baka akala nyo po ano po to, alam nyo, kami po mga markado. Baka akala nyo, ganun-ganun lang. Ganun-ganun lang po ginagawa namin. Okay. Opo, live streaming po tayo. Yung mga nagsasabi po na yan, parang hindi po kayo nakakanood. Marjorie Blando, alam nyo po, naka-live stream po talaga ang mga sa mga vlogger nga lang kayo manonood at sa SMNI, no? Wala po talaga yung naka-live stream po kami. Okay, next po. So, sana hinay-hinay lang, no, Pangulong Marcos. Hinay-hinay lang po sa atake kay Duterte, no? Kasi ano yung sinasabi natin? Panahon na po ng mass media ngayon, ng social media ngayon. Yung mga itinatago po ninyo, no? Yung mga tinatago po ninyo na speeches noon na akala nyo nakalimutan na ng mga tao, ibabalik po yan sa inyo. Hindi po kayo makakapagtago ngayon, Mr. President. Kung pinuri nyo po si Duterte nung siya ay presidente, hindi nyo po pwedeng sabihin ngayon na wala siyang ginawa, no? Pinuri nyo nga Ang sabi nyo pa nga, nung presidente si Pangulong Duterte, ang tindi nga ng build-up nyo, no? Basahin lang natin, yung mga nagsasabi po na kaya po sinisiraan ni Senator Aimee yung kanyang kapatid ay para sa boto. Wag po kayo mag-alala, naniniwala din ako diyan. kaya hindi kami basta-basta na magtitiwala
Pero 'pag sinabi po ni Pangulong Duterte na iboto natin si Imee, talagang susunod po kami. Kasi matindi po 'tong pangulo na 'to, yung impact po sa'min, eh, 'no. Matindi po talagang, 'pag hindi ka pa po nagtiwala, kung may isang tao kung pagtitiwalaan ng lahat ng sinasabi, eto. Ayan, grabe, oh, punuwestuhan ng heavy equipments. Grabe, wasak kulang na lang gibain yung, gibain yung Freedom Park para walang makagamit, eh. Okey, bago tayo kay Gadon, eto po may balita nakalimutan ko sabihin 'no. Ipinapanukala ng isang mambabatas ang pagbaban sa TikTok dahil maaaring nagagamit aniya ito ng China sa intelligence gathering at misinformation. Alam niyo kayong mga congressman wala na talaga kayong magawang matino, eh, 'no? Sino ba 'tong congressman na 'to na nagpapanukala? Tignan lang natin, kung sino po 'tong, congressman naman na 'to. Manila 6th District, Abante, ikaw na naman Abante, lapit mo nga ulo mo Abante at bubulungan lang kita. Congressman Abante, 'no, hindi po dahil may edad na kayo at hindi niyo naiintindihan yung TikTok, iba-ban niyo na. Alam niyo gaya-gaya lang po kayo sa US, eh. Sa US lang po binan yan, eh, tapos ngayon gusto niyo na namang i-ban. Sobra-sobra naman, 'di ba taga-ano ka, taga Maynila ka, unahin mo kayang palayasin yung mga total galit na galit ka sa mga inchik. Palayasin niyo kaya yung ano, yung mga inchik diyan sa Chinatown. Grabe naman. Okey, pera pera biro po 'no. Ah, eto po, si yung TikTok po, yan na lang po isa sa mga libangan ng mga Pilipino, eh, 'no? Alam niyo ba kung eto, tingin ko lang, subukan niyo pong tanggalin yang mga libangan na yan, TikTok, Facebook, YouTube, 'no? Wala naman pong ano riyan, ano bang titiktikan sa inyo diyan? Eh, panay sayaw-sayaw at katuwaan lang po yung nakikita natin diyan, galit na naman kayo dahil marami ring nanonood sa mga vlogger sa TikTok. Yang sinasabi niyo na yan papasukin ko rin yang TikTok na yan. Alam niyo pinagkakaitan niyo na yung mga tao ng mga ano, eh, ng mga tsansa para magpahayag, eh. Hindi lang po magpahayag sa pananalita kundi hindi pala pahayag yung yung mga talent na mailabas. Grabe naman kayo. Ang dami pong isa pa, bukod sa libangan po ng milyon-milyong mga Pilipino, ang dami pong kumikita sa TikTok. Mga congressman naming matitino, ang dami pong nagbebenta sa TikTok, kumikita po sila. Naghahanap buhay ng disente, naghahanap buhay ng maayos, tapos pipigilan niyo naman. Mas marami pong nagbebentahan sa TikTok kaysa mga kung saan-saan, eh. Kasi mas mabilis po yung, pagbili at, ewan ko parang mas mabilis yung bentahan sa TikTok, eh. Marami pong kumikita, kabataan, may mga kaedad ko. Po-provide-an niyo po ba sila? Magbibigay po ba kayo ng hanapbuhay sa mga mawawalan ng hanapbuhay diyan 'pag binan ninyo yung TikTok? Wag pong gaya ng gaya sa US. Sobra naman yung ano natin 'no, yung pagsisipsip natin sa US. Lahat na lang gagayahin natin. Kaya umaangal si Prasco, eh. Wala na tayong before, yan po ang pinakamalaki nating turista, China, mga inchik. Inchik sa China, inchik sa Taiwan, inchik sa Hong Kong. Ngayon, okey, eto po panghuli po, bumanat na naman. Dalawa po yung pag-uusapan natin dito 'no, kay, Gadon.
sa mga bagong bira ni Gadon. Pero alam nyo, merong gustong gawin si Gadon na hindi nagiging effective. Ito po, sabi ni Larry Gadon, ngayong pong araw to, kung tutuusin si former President Rodrigo Duterte ay hindi mananalo noong 2016 kung hindi siya sinuportahan ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano. Kulang ang impluensya ni Duterte para manalo noong 2016 kung hindi siya dinala ng mga Marcos votes. Alam niyo yun, 2016 pa yung pinag-uusapan, no? Siyempre, ang tendency ng mga Duterte supporter na makakarinig niyan, magagalit na naman kay Gadon. Yan yung papel ni Gadon no? Galitin tayo para siya na lang yung awayin. Di ba? So, aawayin natin siya, makakalimutan natin yung mga ibang issue. Makakalimutan natin yung PDEA leaks, makakalimutan, hindi po kami ganun Okay lang sana kung dinadala yan ng mga vlogger nyo. No? Tinignan ko ngayon si Mike Abe, itong si Coach Janet, yung mukhang hindi naliligo. Wala Ayaw dalhin yung mga propaganda mo. Hindi ka ang ine-expect ko po talaga, no? Etong mga sinasabi ni Gadon, eto na yung dadali ng mga vlogger. Aba, hindi po. Alam nyo kung anong dinidiscuss ng mga vlogger nila? Maisog rally. Ganun po sila kasigasig na mag-promote ng maisog rally. Kita nyo? Hindi po nila. Nadala yata sila kay Ninyo Nagmumukha silang hindi credible. Di ba? Nagmumukha silang hindi credible. Neutral ka ba? Wala po neutral dito sa amin. Duterte po kami. Anong neutral? Kalokohan yan neutral dyan. Okay. Alam mo, ikaw, Gadon, no? Sa totoo lang, maski pala mga vlogger nyo, hindi ka pinaniniwalaan. Nadala sila kay Ninyo, no? Niyakap nila yung mga sinasabi ni Ninyo, puta, ilang araw lang. Yung nagdadala ng chiching si Ninyo, lahat sila dinala yun. Yung propaganda na yun. Tapos sumunod yung merong karelasyon na daw si BP Sara, basketball player. O dinala na ng ilan, nakahalata na yung iba. Pagkatapos nung rally bayaran, ay putya mukhang miyembro ng Kingdom. Lahat po ng miyembro ng Kingdom nag-aahit, malinis mag-ayos. Puta yung mga nakuha ni Ninyo, alam mong tambay dun. Ganyan pala ang tingin nila kay Gadon. Hindi sila basta-basta nagtiwala. Akala ko talaga susundin nila si Gadon. So ano pang papel ni Gadon ngayon? Hindi ka rin naman pala maasahan sa pagpopropaganda. Hindi ka naman namin papatulan na magagalit kami sa iyo pero isa ka lang sa topic namin. Di ba? Hindi ka naman importanteng tao. Siyempre, yung punteriya pa rin namin, direkta kagad. Mas nakakagalit yung sinasabi ni PBBM kasi sa iyo, Gadon, imahinasyon ka lang. Lahat ng mga sinasabi mo, puro imagination. Paano mo mapapatunayan yan? Na nagpanalo kay Duterte ay mga Ilocanong loyalista. Given. Ipagpalagay na natin na tama ka. Di ba? Ipagpalagay na natin na ikaw ay tama. Na kayo nga nagpanalo kay Duterte. Ano ngayon? Naglingkod naman siya ng 6 na taon. Huwag mo sabihin kayo pa rin ang dahilan kaya popular si Duterte. Panunungkulan niya na yun. Minahal na siya ng tao dahil naranasan namin kung paano yung Duterte leadership. Labas na kayo doon. Wala na kayong say doon.
Kung pinagpipilitan mo na kayo nagpanalo, de thank you. Pero kaya popular si Duterte mula 2016 hanggang ngayon 2024 na hindi na sila siya presidente dahil sa kanyang ginawa. O eto, ano po sabi nito ni Gadon? No, bobueltahan niya raw yung mga justices. may, may ta Sorry kung eto lang po yung pambibira nyo pala, vlogger nyo, hindi siya dinadala. Tignan nyo po yung mga tignan nyo po yung dala-dala ngayon. Asan na ba yung kay Gadon ng mga justices? Puta, nawala. Hindi ko natantosan Teka lang Hindi ko nga natantosan. Yeah. Okay. Ito po ang buwelta ni Gadon. Gadon to file impeachment complaint against Supreme Court justices for perjury ruling. So lahat po ng mga pumirma sa kanyang guilty, yung pagiging guilty niya sa perjury o pag-testify ng haka-haka. Mahilig sa Siguro si Gadon hindi niya na ma-distinguish yung katotohanan sa haka-haka, no? Kasi nagte-testify pa siya, yun po yung kinaso sa doon po siya guilty. Siya po ay nagsampa ng impeachment kay Sereno. Samantalang yung kanyang sinumpaang reklamo ay wala palang katotohanan, base lang daw sa haka-haka. So yun po kaya po siya pinaparusahan ng double o pangalawang disbarment. Ngayon sabi po ni Gadon, ito po ang sinabi niya. Walang jurisdiction, no? Ang Supreme Court, walang basehan ng Supreme Court na nag-perjure ako. Wala silang jurisdiction sa kasong iyan. Kung may magsasabi na mali o kasinungalingan sa impeachment complaint, it should be the House of Representatives. Okay. Tapos, Gadon said he would file an impeachment complaint against justices who signed the resolution. Problema na ng chief executive yan kung paano papalitan ng justices kung sila ay ma-impeach. So, si Gadon, instead po na makatulong, di ba? Kaya yan pinagdadakdak para tulungan yung namanira sa mga Duterte, di ba? Imbis na makatulong si Gadon, lumabas yung kanyang guilty verdict. Wala na. Ibig sabihin, paano mo papaniwalaan yan? Guilty yan sa perjury. Sabi ng Supreme Court. So wala pong maski yung mga vlogger niya. Vlogger ni PBBM, ayaw ire-echo, no? Ayaw yung mga sinasabi ni Gadon, ayaw nilang dalhin kasi perjurer Sabi ng Supreme Court bubueltahan niya ngayon na impeachment. Pag sinalang niyo po yan sa impeachment, thank you very much kay Ma'am Ednalyn Morcroft sa 13.99 Canadian dollars. Gadon, the barking puppy. Okay. Mag-impeachment. Biruin mo yun, Gadon. Imbis na matulungan mo yung mga Marcos. Kasi ang gusto ng mga Marcos ngayon, siraan na talaga yung mga Duterte. No? Sa amin ka actually nakatulong. Kasi sasabihin lang namin, yan ba ang mga cabinet official nyo? Convicted perjurer? Yung pumipigil yung senador na pumipigil at nahalal ngayon bilang pangalawang pinakamataas na senador. Convicted din. Si Senator Jinggoy Estrada.
Yan po ang mga ipansisira ninyo sa mga Duterte. Panay ano, panay guilty, convicted. Hindi ko alam, kung tamang gamitin yung convicted, Iba yata kasi yung convicted parang makukulong, 'no? Pasensya na po, hindi po tayo alam pero pareho silang guilty. 'Yun ang importante. Hindi po sila hindi po niyo nagiging katulong sa paninira sa mga Duterte. Actually, ikasisira niyo pa, ikasisira niyo pa. Abala pa, biruin niyo, isasalang niyo 'yan sa Kongreso. Oh, i-impeach yung mga Supreme Court justices. Mga justices na sa Supreme Court, labas na po kay Duterte. Nabaling na yung galit ni Gadon sa mga justices. Sabagay, pwedeng patulan niya ng mga congressman. Kasi pinapatulan nila lahat eh. Yung mga senador nga, puta, ilang araw na si Go eh. Ang simple lang naman yung kay Go, di ba? Oh. Okay. So, abangan po natin kung magpo-prosper po yan. Kung papatulan po yan ng mga congressman at isasalang nila yung mga justices ng Supreme Court, mahaba po yan. Hindi lang po isa eh. No? Mahaba po yan. Ang dami pong isasalang dyan sa Kongreso at sa Senado. Aabalahin po ni Gadon. Inaabalan ni Gadon wala na nga matrabaho tong gobyernong ito. Magsasampa pa na impeachment sa mga justices na hindi naman namin kilala. Lalo kayo mawawalan ng trabaho. Thank you very much kay Ma'am Edmalyn.